And mga kakabsat, mega love shoutout. Wait lang. Alright, mega love shoutout. Kamusta na mga kakabsat? It's been 2 days. 2 days na pang lumipas since na nangyari itong nakakagulat at karumal-dumal na nangyari kay Mima Alicia, mga kakabsat, no? So, ang tanong na lang, nakakabaw, sino ba ang next target nila, mga kakabsat, no? Pagkatapos ni Mima Alicia, sino ang gusto nilang isunod dyan? Ha? May nakita tayo dito na post, pero bago yan, alamin nga natin yung news. Wait yan, nasa na yan? Wait lang ha. Okay, nako. Kon pala to. Political vlogger. Again, shoutout sa papalanga sa mga kasama natin ngayon. Nandiyan si Mintik La Chica, shoutout. Helen Tesorero, shoutout kapsat. Wait lang, bago natin puntahan yung listahan, mga kapsat. Pagkas may listahan talaga, no? Yung balita muna kay Mima, may nalita sa TV5 eh. Wait lang, ba't nawala dito sa wall ko? Wait lang ha. Nagkabote. What happened? Ha? Nawala sa wall ni Maestro. Ako, dami nating kuwan. Tampak tayo ng kuwan ngayon. Ito. Kay ballpoint na lang muna tayo. Ito pala. Pasok. News 5. Dito niyo ba? Hindi niyo pala nakikita. Sorry. Nasa isang... Yan. Si News 5. Take two. Dead on the spot ang isang political vlogger matapos pagbabarilin habang papasok ng bahay sa Caloocan. Sugatan naman ang kanyang kalibin na duguan pa ng madatnan ng mga otoridad. Live mula sa Caloocan, nasa front tayo ng balita. Grabe oh. Si News. Ang pagkakaalam natin, binaril siya sa apartment niya. Kaso, based dito sa News 5, mga kakabsat, may riding in tandem pala. Eksaktong magpa-park sila. Ayun, binuksan ng boyfriend niya yung gate. Ayun, doon na binanatan. 5 Mr. Exclusive, Gary De Leon. Gary, ano pa ang mga nakalap mong impormasyon sa kasong ito? Cheryl patay ang political vlogger na si Mima Alicia at kritikal naman sa tama ng bala ang live-in partner nito matapos pagbabarilin ng riding in tandem sa harap ng kanilang bahay sa Caloocan. Nakahandusay sa kalsada at wala ng buhay. Yan o, nakahandusay sa kalsada. Putragis, grabe ginawa nyo kay Mima. Ang babaeng ito nang madatnan ng mga otoridad. Nakahandusay sa kalsada at wala ng buhay. Ang babaeng ito nang madatnan ng mga otoridad sa barangay 171, Caloocan City. Pinagbabaril umano ng riding in tandem ang babae na kinilalang si Mima Alicia, isang political vlogger. Agaw buhay naman ang kalibin niyang si alias Nelboy na tinamaan din ng bala. Nakausap pa siya ng mga barangay tanod habang dinadala sa ospital. Hazard po kayo. Para maubusan ako ng hininga. Sige lang. Laban. Base sa investigasyon, pasado alas 3 ng madaling araw kanina nang magparada ng kotse sa harap ng bahay nila si Alicia. Biro nyo, nakaabang na. Alas 3 ng madaling araw, nakaabang na sila. Ibang klase ito. Ba si Nelboy para buksan ang gate. Doon na biglang sumulpot ang riding in tandem at malapit ang binaril si Alicia na nasa driver's seat. Habang nakaparada ang sasakyan ni Mima Alicia sa lugar na ito para magparada ng sasakyan ng kanyang live-in partner, dinaanan sila ng riding in tandem at pinagbabaril. Sinubukan pa ni Alicia na tumakas at tumakbo pero muli itong binaril ng riding in tandem. Dahil si Mima Alicia matapos tamaan ng bala sa ulo at katawan. Inabutan ng mga residente si Nelboy na nakaupo sa harap ng gate ng bahay. Duguan sa tama ng bala at humihingi ng saklol. Tumagos talaga yung bala sa gate, oh. Grabe, malaking panto. Habang itinatakbo si Nelboy sa ospital, tinanong rin ito ng mga tanod ng barangay kung may banta sa kanilang buhay. Kilala mo ba yung suspect, Nel? Hindi po.
Pero, ano yan, sa negosyo? Hindi ko po alam. Sundan kayo dito. Nandyan po sila nakaabang eh. Ayon sa may-ari ng inuupahan nilang bahay, bagong lipat lamang daw sa Caloocan sina Alicia at live-in partner nito na si Nelboy. Mga 1.5 months po, sir. Sila, Opo. pakilala sa inyo? Bago lang. No? Nagbayan silang motor, sir. Kasi yung lalaki, sir, ang kausap ko dyan. Wala raw nakakakilala sa dalawa at sa pagiging political vlogger ni Alicia, madalas mag-post si Alicia ng content na sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Bumuhos ang pakikiramay mula sa mga kapwa pro-BBM page at vloggers. Ilang oras matapos ang pamamaril, dumating ang dalawang lalaki at pilit pinabubuksan ang bahay ng mga biktima. Nagpakilala Ang tanong, sino yung dalawang lalaking yan, di ba? silang kamag-anak ng mga biktima Okay, kamag-anak daw ng mga biktima, si Mima tsaka yung boyfriend siguro. at kukuha raw ng gamit ni Nelboy. So kukunin yung gamit ng lalaki, kamag-anak ng lalaki to, yung boyfriend. Pera na gagamitin sa ospital ng biktima. Galing po kami ng presinto, nagpirma-pirma po siya doon, binigay po yung cellphone and susi sa kanya. Course Dahil channel, po, shout out. Yun nga po, pinaliwanag po yung sitwasyon. Galing na kayo ng station? Yes po. Okay. Nag-waiver po doon. Tsaka mamaya, babalik po siya para ibalik din po yung cellphone. Hindi muna pumayag ang may-ari ng bahay. Humingi po ako muna ng clearance sa police, sir. Kasi baka under investigation pa po yung bahay. Which is good. Para po ma-preserve muna yung crime scene, sir. Kabilang nga sa iniimbestigahan Cheryl ngayon ng mga pulis kung may kinalaman sa krimen ang negosyo na mag-live-in sa buy and sell ng motorsiklo. Inaalam din kung may kinalaman ang pagpatay kay Mima Alicia sa pagiging political vlogger nito. Nako po. So, yun ang update so far, Mabsat, no? Pero I'm not sure kung merong update ng ibang news. Subukan natin. Mima Alicia. Wait lang at saglit lang. May CCTV ba to? Ay, wala. Kon lang to. Alright, so yun nga mga absat, no? Grabe, justice talaga for Mima, mga absat. Barilin Pero habang ito, mga absat, ito yung mas nakakabahala. Sa inyo lahat mga kapatid. O yung mga kasama nating vloggers, Na balita ang nakarating. puro si Mima. Ito. Sisilaban niya daw po ang pamilya namin. Oh, sino-sino nga ba yan? Mima Alicia. Ito, actually, matagal yan ng blinag to, no? Pero, nasa kanto, sigurado, iimbestigan to, no? Mabsat. At ng mga vloggers na sumusuporta dito po sa administrasyon ni President Bongbong Marcos. Kaya Sir Mike, Sir Vera, galaw-galaw. Takero Miyamoto, galaw-galaw. Jake Magnus, report din ninyo yan. Tingnan niyo itong bibig ni Dado Clemente. Pakinggan ninyo mga minamahal. Mga vlogger, mga troll, lahat kayo. Kung kinakailangan kayo silaban, sisilaban namin kayo. Kung kinakailangan Ano yung silaban? Susunugin, ganun ba yun? Silab. madama yung pamilya nyo, idadamay namin yung pamilya nyo. Nako po! Magpakita kayo ngayon. Nako po! Lumabas kayo. Lahat kayo para ma-screenshot namin kayo. Para matanong. Oh, actually, may time na pinasukan ko to minsan si Dado. Screenshot lang ng screenshot, no? Para pagdating ng 2020, bumaliktad na daw. Ayun na, gagawin na nila yung plano nila. Ay, Diyos ko, Lord. Tanda namin mga pangalan nyo. Oh, So ngayon ang tanong, bakit kailangan kami ang lumabas pa? Nakikita naman kami on SOCMED, nakapublic yung mga name namin. At bakit kailangan mo kaming ipahanap? Bakit kailangan mong idama yung pamilya namin? 'Di ba? Nagtataka lang ako. Sisilaban niya daw. nako po, sisilaban. Oh, ito, yung yung mga garapatang vlogger, so kino-content nila si Mima, no? Parang, tapos pag binabasa mo yung mga comment, ibang klase din. Problema itong mga markot na mga vlogger at mga troll. Sige sila character assassination, sige sila bira ng bira. Ang suggestion sa akin ng mga commander, sir, patayin na lang natin yung mga yan. Pag may kapanggulong, patayin na lang natin. Screenshot na lang na screenshot kami, sir. Para maipasa kung sa intel natin. And then, patayin na natin. May the choice, yung Ating panibagong video. Mga minamahal, nagulat ako. Kasi ngayon ko lang po talaga ito nalaman na meron palang threat sa mga katulad ko, which is yung pro-government vloggers
At hindi lang pro-government, yung mga sumusuporta na vlogger sa administrasyon ni PBBM. Lahat po ay may threat. So, nakita ko kasi itong video na ipinasa sa akin na yung pangalan daw po namin ay nakalista na. So, markado na daw po ang name namin at ipapasa daw po ito sa kanilang intel. Kasi ang dapat daw sa amin ay chinuchugi. Kasi wala daw kaming ibang ginawa kundi character assassination dito kay Vice President Sara Duterte. Like, nung nakita ko yung video ni Dado Clemente, napaisip ako, sino ba yung mahilig mag-character assassinate? Sino ba yung rally ng rally? Sino ba yung nagsasabing Marcos bangag, Marcos addict, 'di ba? Marcos puro lang party, Marcos puro lang gala, puro lang lamierda. 'Di ba, Marcos may sakit? So, sino ba ang mahilig mag-character assassinate in the first place? Kaya nga nagtataka ako na bakit nakasulat yung pangalan namin sa intel na tinutukoy ni Dado Clemente na in the first place, 'di ba kayo itong mahilig manira? 'Di ba kayo itong mahilig mag-character assassinate? Bumubuo pa nga kayo ng grupo eh. O anong klaseng grupo? O doon sa EDSA People Power. Diba? Sa EDSA Shrine. Ano yung ginagawa ninyo? Nagtipon-tipon kayo. Hindi lang yun yung unang beses. Diba meron din kayong hakbang ng maisog? Na hindi lang isang beses na ginawa yung rally na yun. Simula January, February hanggang umabot na ng August. Lagi kayong naghakbang ng maisog rally. Hindi lang hakbang ng maisog rally, hindi lang EDSA Shrine People Power, kundi meron din kayong tinatawag na prayer rally. Diba kaya nga sabi ko sa inyo mga minamahal, ang unfair naman, syempre kami, sumusuporta sa administrasyon. Sumusuporta kami sa tama. Sinusuportahan natin ang gobyerno kasi ayaw natin na nagkakagulo. Kasi kayo mga panggulo kayo, tapos ngayon kami pa yung nakasulat sa intel ninyo na tinutukoy ninyo na kami daw po ay ipapatsugi. Well, actually, hindi naman ako natatakot kasi wala naman tong credibility itong Dado Clemente na to. Pero the way na nagbo-vlog siya, mayroong halong pananakot sa mga katulad namin. Ballpoint man, kung nakikinig ka, rat-ratin mo na. Diba, Takeo Miyamoto, hinahamon ko. Ang sabi ni Dado Clemente, pakinggan natin mga minamahal. Pakinggan nyo ako ano yung pagbabantaan niya sa mga katulad natin sumusuporta sa administrasyon. Ang problema itong mga Marcos na mga vlogger at mga troll, sige sila character assassination, sige sila bira ng bira. Ang suggestion sa akin ng mga commander, sir, patayin na lang natin yung mga yan. Pag umikot ang gulong, patayin na lang natin. Nako po. Screenshot na lang na Pag umikot daw yung gulong. Para maipasa dun sa intel natin, and then patayin na lang. They made a choice. Hindi, ang pinagtataka ko dito mga minamahal, kasi sabi ni Dado Clemente, utos daw po ng commander. Patayin na lang yan. So, sino yung commander ninyo na nag-uutos? Hindi ulitin natin yung video mga minamahal. Nabanggit niya na utos daw po ng commander na ipapatay na lang yung mga yan. Tingnan nyo mga minamahal Ang problema itong mga Marcos na mga vlogger at mga troll, sige sila character assassination, sige sila bira ng bira. Ang suggestion sa akin ng mga commander, sir, patayin na lang natin yung mga yan. Pag umikot ang gulong, patayin na lang natin. Screenshot na lang na screenshot kami, sir. Para maipasa dun sa intel natin, and then patayin na lang. They made a choice. Screenshot ko lang daw ng screenshot. Kaya nga nagtataka ako mga minamahal Alam niyo, meron tong isang PBBM vlogger supporters. Recently, ang natsugi. Wait lang, anong pangalan nun? Jacob ata yun doon sa Davao. Ito nga mga minamahal, si Amigo ng Bayan. Di ba na-content ko yan sa inyo? So ngayon, ang pinaka-question ko dito, si Dado ba ang nagpautos nun? Di ba? Pero mga minamahal, itong si Amigo ng Bayan kasi, sumikat to sa pagko-content kay Cathy Buni. So meaning may alam ba si Cathy Buni dito sa pagkamatay ni Jacob Arroyo? I'm just asking lang talaga. Ako'y nagtatanong, hindi natin pinagbibintangan dito si Cathy Binag na siya yung may alam, may gumawa. Nagtatanong lang tayo, meron ka bang alam sa pagkatigibumbum ni Jacob Arroyo? Tigibumbum. Diba? Or else naman may kinalaman dito si Dado Clemente kasi ang sabi ng kanyang commander, utos daw, ilista yung mga pangalan and after ilista yung pangalan,
ipasa sa kanilang intel tapos pagbabarilin yung mga taong yan. Like, for what? Ano yung mapapala ninyo? Sa tingin ninyo, kapag lahat ng mga vloggers na sumusuporta kay PBBM, nategi yan, sa tingin nyo, malaki yung benepisyo nyo dyan? Hindi. Hindi magiging malaki yung benepisyo nyo dyan dahil pinapatunayan nyo lang na kayo ay mga guilty. Hindi nyo kayang magsalita ng opinion by opinion, sagutin yung isang argumento by an argument, kundi ang ginagawa ninyo ay ad hominem. Ad hominem to, mga minamahal. And besides, bukod sa ad hominem, threat itong ginagawa ninyo. Hindi to patas, hindi to maganda. Itong ginagawa ninyo na nananakot kayo kasi mga minamahal, may mga vloggers naman talaga na iba nagko-content, sumusuporta, wala namang tinitira dito kay Sara Duterte. Kumbaga, sinusuportahan lang talaga si PBBM. Ngayon, paano yung mga vlogger na sinusuportahan lang si PBBM? Problema itong mga makos na mga vlogger at mga tol. Sige sila character assassination, sige sila bira ng bira. Ang suggest sa akin ng mga commander, sir, patayin na lang natin yung mga yan. May kitang gulong, patayin na lang natin. Screenshot na lang na screenshot kami, sir. Para maipasa po sa intel natin. And then, patayin na natin. May the choice. Ating panibagong video. Mga minamahal, nagulat ako. Mga vlogger at mga... Naulit na mga kapsat. So ano ba yung update dito kay Mima kapsat bago natin ilagay yung mga pagis mag-ingat kayo mga kapsat. Isama na natin yung mga sarili natin dito. Diyos ko, paano ba sabi dito? Actually meron na ito kasi kahapon pa ng gabi as of 9 PM to Pero as of kanina 9 AM may tumawag kay Maestro. Ayan. At nag-update tungkol. Pero syempre hindi ko muna ilalabas hanggat hindi pa lumalabas yung official na document. Kailangan may ebidensyang ganito, Ma'am Sat. No? Meron tayong ebidensya. Pero anyway, Ma'am Sat, breaking news, Mima Alicia patay sa pamamaril sa Caloocan. Ano ang nangyari? Isang riding in tandem ang bumaril kay Mima at ang kanyang live-in partner habang sila ay sakay ng kanilang sasakyan bandang 1:00 ng madaling araw. Pero kanina sabi sa news, 3:00, namatay sa tama ng bala sa ulo at katawan si Mima. Sugatan naman ng kanyang partner at kasalukuyang ginagamot sa ospital. Investigasyon, kinumpirma ng Northern Police District, binasa natin yung statement ng NDP kapon, na aktibo na ang investigasyon na bumuo na rin sila ng Special Investigation Task Group para sa kasong Mima. Sa kasalukuyan, motibo, hindi pa natutukoy, no? Pero yung tumawag sa akin kanina, nako po, hindi pa ilalabas ni Maestro. Kailangan meron talaga mahirap na, no? Especially may pangalan talagang binanggit. Mga hindi pa nakikilala ang mga suspect pero naku po. So far, kagabi, wala pang naiuulat pag-aresto. Walang kumpirmadong 2 million reward ayon sa PNP. Meron bang kumakain na 2 million reward? Ano yun? Para itumba? Ganun ba yun? Pinaalala na patuloy panawagan ng publiko para sa anumang impormasyon na makakatulong sa investigasyon. Nakipag-ugnayan na po ang pinakamalapit na pulisya at tumawag sa update ng 911. So, ayun mga kapsat, update kagabi. Pero syempre may update tayo. Mamaya ko na lang sa next vlog natin. BBTD ko. Pero mga kapsat, ito, sino ba ang mga nakikita nating nasa listahan? May nakita yung listahan dito. Actually, medyo pinakita ko na rin ito kahapon. Si Pebbles, di ba? Malamang alam nyo na rin to. Kinontent na ng iba to sigurado. Si Pebbles Talakera. Mukha nga nabigyan ng script talaga. Ano to? May update ba si Pebbles? 1 hour. Ha! Sumaki na naman masyado sa mga trolls sa drama ko na natatakot daw ako sa pagkamatay ni Mima. Kaya naman nag-take advantage sila na natatakot ng vloggers. Alam ko kung ano ang totoong nangyari kay Mima Alicia. Ako pa ba? Umamin na mga vloggers ni Sara na mga ulaga na sila ang may gawa, pwede kayong kasuhan. Na nagpo-post na nanakot ang mga BBM supporters na sila ang kasunod. Alam ko ang nangyari kay Mima. Kaya nga ang tapang-tapang na mga dugyot na DDS vloggers na mga hindi ko kilala saan ba galing yung mga yan. At sa mga INC, actually involved kayo sa
Grabe talaga si Pebbles, no? Hindi nyo ako makukuha tapos ang inarte kayo ng powerful kayo or back to corruption na, lalo na ang corruption ng INC. Hindi kayo nagbabayad ng tax, ha? O, according kay Pebbles yan, binabasa ko lang, ha? Nairita sila sa last post ko kagabi sa puto at dinuguan. Nawalan yak, galit na nila kay Mima, tinadad na ng message. At yung comment sa OST ko, gigil na gigil ang mga kulto. Saka kayo nag-inarte kapag nakuha nyo na ako. Andyan lang ako, malapit sa inyo. May nalalaman pa kayong malapit nyo na matrack. Woohoo! Good night, fresh pa. Ito kagabi to. Dito? Punta mo natin. Ano to? Kanang, di ba naisa ni sunahan? Oo. Mag-prack mo na siya rito. Before ni Ano na, iba yan. O, ito rin to. Itong si Makabayan, lukot-lukot, gago rin to eh. Di ba? Makata ng bayan kasi nag-threat din niya. Ano ba sabi niya? Hindi. Wala yung print screen lang. Ano ba sabi niya? Mima, asan na? Yung salaysay mo, ituloy mo. Dead maka kay DJ Makata. Bigyan kita lawyer. Dead man na. Ituloy mo, tatawag lang ako kay attorney Alicia. Oh, masaya na kayo, mga DDS. Mga putang. Wait lang. Oh, galit na galit yung madilis. Marami sila actually. Teka lang. Tingnan natin yung listahan, Mabsat, ha. Oh, ito yung mga nasa list. Grabe. Ito yung mga talaga nasa listahan ng susunod. Isusunod ata nila itong mga to. Wait lang. Ay, saan na yan? Enzo Recto, mag-ingat ka, sabi niya dito. Mukhang ito na yung listahan. Malapit na tayo sa listahan. Nasaan na yung listahan? Ang laban. Ba't nawala yung listahan? Don't tell me nawala yung listahan. Dali. Hindi yan. Meron yung listahan eh. Pinakita ko na sa inyo yung kahapon. Putragis, nasaan na yun? Meron yun, listahan ng pan eh. Mga vloggers. Uy, saan na napadpad yun? Alam na, balikan natin yung content natin kahapon. Wait lang ah. Basta doon na, yung isa, yung number 2 yata doon sa listahan, nag-react na siya. Nakita ko kanina. Nag-react na siya. Nagpapasalamat sa kay Pebbles na nagbigay ng... Pero ito, kasama si Atty. Enzo, mga kakabsat to. According kay ko na, pakikalat. According Atty. Enzo, mag-ingat ka. Diyos ko po. Alam ko dito, banda lang yun eh. O dito. Mukhang binura ba niya yung kanyang comment? Tawang sports complex. Ang laban. Wala na to. Binura niya yata. Binura niya ba yung listahan? Pwede ko nakikita. Refresh ko nga. Pebbles, anong nangyari sa listahan mo? Natanggal ba? Hindi ko man din na print screen yun. Pero wait lang, discarding Marino pag wala. Marami naman nag-content doon actually. Sila Top 1, sila dali 7 months ago, Mima Alicia binugbog sa ng ex-boyfriend niya. Ano ko po? Yung pala yun. May nag-con dito. 15 hours. Ito. Yung listahan, mga kabsat. Ito na. Oh. Teyatan. Itong si Andre Clarence. Nag-vlog na siya kanina. Nakita ko. Nag-react na siya dito. Si Jill Review. Hindi ko alam kung nag-con na siya. Pero, tanongin ko nga siya. Nung reaction niya dito sa post ni Con. Pero anyway, Mamsat, ito po yung mga nasa listahan nila, Mamsat, no? So, andyan si Teyatan, Andre Clarence, Jill Review, Mima Alicia, na yan, wala na po si Mima, Atty. Enzo, Atty. Ibanez, si Rockstar. Sinama nila sa listahan si Atty. Ibanez, no?
Kilala niya ba si Atty. Ibanez, mga kapsat? Ito yung nagbe-bass guitar, minsan nagda-drums, pero bahista talaga siya na attorney na nagse-share ng kanya mga insights na mga regarding sa batas din. Parang Attorney Claire din, yun nga lang, more on reels ang ginagawa niya. Andan din si Rick Diaz, Jesus Palsis, attorney, Jesus, 3 attorney na. Ay, Attorney Palsis, Diyos ko Lord, Mark Ivan Everyday, Attorney Gadon, and 5 other lawyers na nag-vlog sa at na anti-Sara. Mauuna yung mga may detalye na at address. Paano nila nakuha yung address? Sino? Yusek sa LTO. Isang Yusek dyan ay Santiago. Ang surname. INC yan. Through driver's license sila nakukuha ang mga information. Mag-ingat kayo. First 10, 2 dyan nagsampa ng kasos. Isa INC ang nagsampa at ang isa naman ay si Chavit. Yung isa inambush pero nakaligtas. Hindi ito BBM vloggers lang, pati mga kakamping at dilawan. Lahat ng against kay Sara at pro BBM. Naku po mga kakabsat. So, eto na yung listahan. Mag-ingat po mga kasama. Buti na lang, wala si Maestro. Relax lang naman si Maestro eh. Diyos ko po, Rudy. Ay, grabe. Print screen niya na, Absat. Yan po yung Yan po yung listahan. Di umano na nilabas nila na sabi ni according to pangalan nito Talakera or Pebbles Talakera. Nag-ingat daw itong mga to. Mauna yung mga to kasi aalamin nila yung mga address. Parang ginawa nila kay Mima, nasa address. Nako po. So, ayun na nga mga Absat. So, ingat-ingat tayo mga Absat, especially na talagang alam niyo kung sino mga pinaglalaban natin. Ito parang maganda to Binugbog si Mima. Mamaya na lang to. Check ko muna, di ko pa nakita. Binugbog si Mima, gustong patayin. Nako po. Actually, related to Basta, mamaya to. Papanoodin ko muna tong ilang minutes ba to? 14 minutes to Mahaba to. Alright, so yan lang muna ang update mga Absat, sa mga listahan na Absat na plano nila na isunod kung totoo man ito ayon kay Pebbles Talakera. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, magic 10 kaagad. -1. So wala na si Mima. So mag-ingat-ingat po yung mga kasama natin na nandyan sa listahan na yan. So yung isa dyan, si Andre Clarence, narinig ko na kanina, napanood ko. Nagpapasalamat na siya sa update. I'm not sure kung may reaction na dito si Attorney Enzo Recto. Although di natin alam. So alamin na lang natin. Right, so yan na lang muna ang ating mga main topic. Subtopic muna tayo. Again, sa mga bagong pasok, sa mga hindi pa nagla-like dyan, baka naman, 500 plus live viewers pala tayo ngayon. Sa mga hindi pa po nagla-like dyan, like and subscribe naman tayo. At syempre, paki-subscribe na din. At share pala, ibig sabihin. Paki-share na rin natin live stream. Maraming salamat. Alright, countdown tayo in 30 seconds. Here we go.